Ilang araw ang lumipas, patuloy na minamasdan ni Malcos ang pamumuhay ni Serafina sa loob ng tribong barbaro. Sa kanyang mga mata, nakikita niya kung paanong ang dating mandirigmang prinsesa ay unti-unting nakikibagay sa araw-araw na gawain ng mga barbaro, ang pangangalap ng mga likas na yaman, pakikisalamuha sa tribo, at pamumuhay na parang isa na sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ito, nababalot si Malcos ng pag-aalinlangan. Iniisip niya kung tuluyan na bang nahulog ang loob ni Serafina sa kampo ng mga kaaway. Dahil dito, pinapaalalahanan niya si Sira tungkol sa kanilang layunin, ang pagbabalik sa Ilderan Kingdom balang araw. Ngunit napansin din ni Malcos ang isang mahalagang detalye, suot pa rin ni Serafina ang kwintas ng pakikipagkasundo o engagement necklace, kahit salungat ito sa mga nauna niyang salita. Dahil dito, kinwestiyon niya ang katapatan ng dalaga sa kanyang mga pangako. Namula si Serafina sa hiya, hindi makahanap ng maayos na depensa sa sarili. Sa kanyang katahimikan, mas lalong lumalim ang pagdududa ni Malcos. Binalaan niya si Sira na maaaring padalos-dalos ang magpakasal sa isang barbaro bago pa man bumalik sa sariling kaharian. Ipinaliwanag ni Serafina na sinunod niya ang payo ni Reg, na maghanap ng sariling kaligayahan. Kaya't hindi niya tinanggihan ang alok na pakikipag-engage kay Vior, ang anak ng dakilang pinuno ng tribo. Ngunit nanatiling kritikal si Malcos. Ayon sa kanya, hindi maaaring basta umasa sa payo ni Reg dahil ito ay konektado sa tribo ng mga barbaro at sa interes ng kanilang pinuno. Ipinunto niya na ang mga payo nito ay maaaring hindi neutral. Sinubukan ni Serafina na ipaliwanag ang sarili. Sinabi niyang hindi niya kailanman nakakalimutan ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero ng Ilderan. Ngunit kahit ganoon, hindi ito lubos na nakumbinsi si Malcos. Para sa kanya, si Sira ay masyadong naguguluhan at walang matibay na paninindigan, parang isang batang hindi makapagdesisyon. Inamin ni Serafina na ginagawa niya ang lahat upang makapagdesisyon ng tama. Ngunit dahil sa buong buhay niya ay digmaan at espada lamang ang kanyang nakilala. Hindi niya alam kung anong uri ng kaligayahan ang umiiral sa labas ng pagiging mandirigma. Bagamat naawa si Malcos sa kanyang kalagayan, hindi niya maiwasang magtaka kung paanong ang isang matatag na kabalyero ay naging isang kabataang babae na madaling mamula at maguluhan sa damdamin. Ipinaliwanag ni Serafina na hindi siya kailanman tunay na matatag sa paraang inaakala ng iba. Para sa kanya, ang lahat ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang maharlikang may kakayahan sa digmaan. Dahil dito, nawalan siya ng tunay na direksyon sa buhay at nahumaling lamang sa pakikipaglaban. Ngunit nang mapunta siya sa lupain ng mga barbaro, natuklasan niyang wala silang pakialam sa kanyang katayuan bilang kabalyero. Para sa kanila, isa lamang siyang dayuhang mananakop mula sa kanluran. Dahil sa kanilang pagiging bukas palad at mapagpatawad, nagsimulang magtanong si Serafina kung tama ba ang kanyang pakikipaglaban sa kanila, kahit para sa kapakanan ng kanyang sariling kaharian. Bagamat hindi niya pinagsisisihan ang nakaraan bilang kabalyero, hindi niya alam kung saan siya patutungo matapos matuklasan ang bagong pananaw sa buhay. Nagtataka si Malcos kung tuluyan na ba niyang tatalikuran ang Ilderan. Sa paggunita ni Serafina, naaalala niya ang kanyang kaharian. Sa bawat ekspedisyon ng Ilderan sa silangan, nadaragdagan ang kanilang lupa, ngunit kapalit nito ang maraming buhay ng mga mandirigma. Dito niya napagtanto na hindi malinaw kung sulit ba ang mga maliit na tagumpay kung ganoon kalaki ang kabayaran. Alam niyang darating ang panahon na kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang bayan at ng lugar kung saan maaari siyang maging tunay na masaya. Biglang dumating si Cersei, na sinabihang sinisira ni Sira ang atmosfera ng usapan. Pinayuhan niya itong kalimutan ang nakaraan, ngunit tumanggi si Serafina dahil pakiramdam niya ay may utang siya sa mga barbaro sa kanilang pagpapatawad. Binigyang diin ni Cersei na hindi dapat magpatuloy si Sira sa pagiging indeciso. Ayon sa kanya, kahit sinasabi ni Sira na may tungkulin siya sa Ilderan, suot pa rin niya ang engagement necklace ng tribo, isang malinaw na senyales ng kanyang pinipili. Sa gitna ng diskusyon, kumalamang tiyan ni Cersei kaya naputol ang usapan at nagtungo silang lahat upang kumain. Habang kumakain, napaisip si Serafina tungkol sa yaman ng lupain ng mga barbaro. Napagtanto niya na ang kanilang kasaganaan ay nagmumula sa mga mapanganib na kagubatan na puno ng mga dragon. Kahit delikado, ang isang dragon ay maaaring magpakain ng daan-daang tao kapag nahuli. Napaisip siya kung bakit hindi na lamang nila linangin ang lupa para sa agrikultura,
ngunit naunawaan niya na kung gagawin nila ito, mawawala ang natural na tirahan ng mga dragon at ang pangunahing pinagmumulan ng kanilang pagkain. Inihambing din niya ang Ilderin, na kahit nadagdagan ang lupa dahil sa mga pananakop, ay tila nananatiling kapos sa pagkain. Naisip niya kung hindi lang ba nila ito nasasayang. Ngunit biglang sumabat si Vior, na sinabing masyado ng malalim ang iniisip ni Seraphina kaya nahihirapan na itong kumain. Tinanggihan niya ang iniisip at sinabing iniisip lamang niya ang mga ekspedisyon ng Ilderin. Bagamat sinasabi ng kaharian na ito ay para sa kapakanan ng kanilang mamamayan, hindi na sigurado si Seraphina kung ito pa rin ay makatarungan. Nag-aalala siya kung paano niya ito ipapaliwanag sa sariling bayan nang hindi siya ituring na traidor. Napansin ni Vior ang kanyang pagkalito at inaya siyang lumabas upang mag-usap. Sa ilalim ng gabi, naglakad silang dalawa habang iniisip ni Seraphina ang kanyang mga pagpipilian. Sinabi ni Vior na minsan, kailangan lamang gamitin ang imahinasyon at damdamin sa paggawa ng desisyon. Ikinagulat ito ni Seraphina, ngunit ipinaliwanag ni Vior na ang tunay na kagustuhan ng isang tao ay mas mahalaga kaysa walang katapusang pagdududa. Dahil dito, sinubukan ni Seraphina na isipin ang kanyang hinaharap. Kung babalik siya sa Ilderin bilang matagumpay na kabalyero, maaaring parusahan lamang siya o ikulong sa buong buhay niya. Sa kabilang banda, kung mananatili siya sa tribo at magpapakasal kay Vior, maaaring mamuhay siya ng payapa sa lupain ng mga barbaro, mayaman sa pagkain at malaya mula sa digmaan. Habang mas iniisip niya ito, napagtanto niyang si Vior, kahit bata pa, ay may kakayahan at karangalan na kapantay ng isang maharlika. Dahil dito, nagsimula siyang isiping maaaring angkop ito para sa kanya. Ngunit agad niyang pinigil ang sarili sa labis na pag-iisip. Aminado siya na wala pa siyang sapat na dahilan upang gumawa ng pinal na desisyon. Samantala, natuwa si Vior sa kanyang pag-aalinlangan dahil para sa kanya. Ito ay patunay na may tunay na damdamin si Seraphina para sa kanya. Nagalit si Seraphina dahil tila pinaglalaroan lamang ang kanyang pagkalito. Inanyayahan siya ni Vior na maglakbay upang mas makilala pa niya ang mundo ng mga barbaro bago siya tuluyang magdesisyon. Sa kabilang kaharian ng Ilderin, isang mensahero ang dumating kay Prinsipe Sidious mula sa isang nabigong ekspedisyon. Ipinahayag ng mensahero na si Seraphina ay hindi nahanap ang bangkay, kaya malamang ay nabihag siya ng mga barbaro. Bagamat ligtas ang karamihan sa hukbo, naniniwala si Sidious na tila isinakripisyo ni Seraphina ang sarili para makatakas ang iba. Ngunit para sa kanya, walang saysay pa rin ang kanilang layunin dahil mahirap sakupin ang silangan. Sa tribo, patuloy na iniisip ni Seraphina ang paglalakbay na iniaalok ni Vior. Pinag-iisipan niya ang mga lahi tulad ng mga duwende, diwata, at dwarf na maaaring kanilang puntahan. Bigla namang lumitaw si Vior at ipinaliwanag na totoo ang mga imahinasyon niya, may underground city ang mga dwarf. At mayroong mga hot spring sa kanilang lupain na natural na mainit na paliguan. Nagulat si Seraphina dahil sa kanyang kaharian, ang ganitong karangyan ay para lamang sa mga mayayaman. Ngunit dito, tila libre at likas lamang ito. Napagtanto niya kung gaano kaiba ang pamumuhay ng mga barbaro kumpara sa kanyang mundo. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Cersei na hindi lahat ng lugar sa tribo ay masagana. Ang mga liblib na nayon ay madalas biktima ng mga dragon at kung hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili, sila ay nagiging biktima ng mga ito. Nang marinig ito, nagulat si Malchus, ngunit tinanggap ni Cersei na ito ang batas ng kalikasan, ang malakas lamang ang nabubuhay. Samantala, nalaman ni Seraphina na ginagawa na ang kanyang espesyal na mithril helmet. Ipinagmalaki ni Vior na ang gantimpala mula sa kanyang laban sa dragon ay ginamit upang pandohan ito. Sa sobrang tuwa, nagumpisa siyang maghanda. Tinawag ni Vior ang isang wind fairy na nagngangalang Vofomemek, na kayang lumitaw saan man may hangin. Ipinaliwanag ni Vior na siya ang namamahala sa mga usaping panloob ng tribo bilang anak ng dakilang pinuno. Sa kabila ng kanyang responsibilidad, nananatili siyang maayos at determinado. Sa sumunod na araw, naghanda sila para sa paglalakbay patungo sa mga dwarf. Gumamit si Vior ng sinaunang kapangyarihan upang ipatawag ang espiritu ng kanyang mga ninuno at lumikha ng anyong dragon upang kanilang masakiyan. Habang sila ay lumilipad, sinalubong sila ng panganib ng may sumulpot na fireball mula sa kalangitan. Ipinahayag ni Vior na may tunay silang kaaway sa lugar. Sa harap nila,
lumitaw ang isang makapangyarihang fire dragon na kilala bilang Gurenner.